إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى أمل به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين اللهم زدنا علما وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه لك الحمد كله ولك الشكر كله دائما وأبدا يا أرحم الراحمين أيها الأحبة في الله أيها المشاهدون الكرام هيا بنا نتناول سويا في آخر القصة التي وقع على نبي الله كريم الله وهو يوسف عليه الصلاة والسلام نتأمل سويا فيما نستطيع أن نستبط من الدروس المفيدة التي نحن نستطيع أن نخرجها من هذه القصة حتى يعلمنا في حياتنا. Mga kapatid sa Islam, gusto ko lang kasi bigyan ng hustisya ang pagkwento natin kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. Kanina, kagabi, noong pupunta tayo sa susunod na kwento ng isang propeta sa kanya, tinignan ko ito halos 20 pahina na hindi natin natapos. So tinignan ko siya, ang daming aral, ang daming kulang na hindi natin naibahagi sa mga nakaraang kwento sa kanya itong mga nakaraang mga linggo. Halos ito three parts na yon. So this is the last part. So alam natin mga kapatid, kung tutunghayan natin, ulitin ko yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Muhammad, o sugo ng Allah, kami ang nagkukwento sa iyo sa mga pinakamabuting mga kwento. At isa na ito sa pinakamabuting aral na mapupulot natin sa kwento nito ay tungkol sa kay Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam. Para hindi na tayo bumalik sa nakaraan at tayo naman ay gusto natin ay tuloy-tuloy at huwag na tayo bumalik sa nakaraan dahil ang tanging nakaraan lamang ay nagbibigay ito ng mga lungkot, pigati at hindi makapag-move on ang tao dahil hindi mawala-wala sa kanya ang pag-iisip ng nakaraan. Kaya kapatid na Omar, mag-move on ka na. Mabuti kung ang mga nakaraan ay magbibigay aral ito sa tao. Magigising ka ng katotohanan at kakalimutan mo na yon. Ngunit ang nakaraan at ang mga kwento ay tanging aral lamang ang kanyang idudulot sa atin. Ngayon, doon tayo nahinto, doon sa, ito kasi yung kwento doon, na sabi nila, Ustad, ano nang nangyari kay Yusuf? Noong siya ay napalaya na siya sa kalaboso. Hindi ba? Doon tayo Ano nang nangyari sa asawa ng Aziz al-Misr? Ano nangyari sa kanya kay Zulaika? Kayo na mahilig sa mga love story o mahilig sa mga nakaraan o ano na ba ang nangyari? Batid nyo ba na si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam ay napangasawa niya si Zulaika? Sa bandang huli, nagtagpo pa rin sila, kapatid na Sheikh Ali Janaban. Ang ganda ng kwento, no? Isipin mo yun, naghangad siya na ulog ang loob niya sa kanya, pero bilang sa pagtitiis niya, ay napangasawa siya ni Propeta Yusuf. Ayon. Hindi ba siya, Ustad, na nagalaw ni
Walang nangyari. Walang nangyari. Propeta siya. Hindi pwedeng may magalaw. Hindi pwedeng may mangyari. Hindi ba nagalaw ng asawa niya? Hindi ba nasabi natin yung asawa niya ay lalaki na... Ano yung impotensya Tagalog? Wag yun ang gusto ko marinig. Hindi yun ang gusto ko marinig. Hindi niya, wala siyang kakayahan. Hindi niya maibigay ang karapatan ng kanyang asawa. Kaya hindi sila nagkaanak, kapatid na Ali, Sheikh. Hindi sila nagkaanak at hindi niya maibigay ang karapatan ng kanyang asawa. At ang aral doon, subhanallah, sa bandang huli na pangasawa niya, kasi ang nangyari din doon kasi, yung hari ng Misr na yung Malik na si Rayyan, mayroon siyang pamangkin na yung pamangkin niya ay anak niya itong si Zulaykha. Doon sa lineage ng story. Ibig sabihin, apo niya sa kapatid. Yung Malik na si Rayyan, apo niya sa kapatid itong si Zulaykha. Yung iba sinabi hindi, pamangkin siya ng hari ng Misr. Kaya siyempre, ang itinilaga niya bilang Aziz al-Misr, prime minister niya, ay itong asawa ni Zulaykha, hindi ba? Ngayon, ang sabi nila, doon na kasi, di ba, in-announce o sinabi ng hari na ito na si Aziz, na dahil ikaw, na inamin mo ang kasalanan mo, na ikaw ang umakit kay Yusuf. Kasi ang ginawa kasi ng hari, sabi niya, di ba, nung papalabasin si Yusuf sa kulungan, sabi niya, hindi, pakitanong sa hari, anong nangyari sa mga kababaihan na naputol nila ang kanilang mga, nagkaroon ng sugat ang kanilang mga kamay. Sabi ng hari, ano pa itong nangyayari? Kasi hindi alam ng hari ang nangyayari sa loob ng palasyo niya. Kaya sinabi niya, ano ba itong nangyayari? Ano bang pagkaalam niyo dito kay Yusuf? Ano ba yung tungkol sa kanya? Doon sila nagsaksi. Nahalo sila nagsabi, wala kaming alam, maliban siya ay pinakamabuti na tao. Pinakamahusay, matakutin siya Allah, maganda ang kanyang pinanggalingan. Sabi niya, bakit ito? Noong mangyari na yun, doon nagsalita si Zulaykha. Sabi niya, oo, aaminin ko na ako ang unang umakit sa kanya. At dahil sa pag-akit ko sa kanya, napatunayan ko na siya ay makatotohanan at ako ang makasalanan. At ngayon, sa dahilan kung bakit naputol ninyo ang inyong nasaktan ninyo ay inyong mga kamay, nasugatan ninyo, dahil sa pagsisisi ninyo sa akin. Ikayo nga mismo sa sarili ninyo, isang saglit lang nakita ninyo, hindi nyo na namalmalayan na nahihiwan nyo na ang mga kamay nyo. Ako pa kaya na ilang 10 taon mahigit na nanatili siya sa akin doon. So pagsubok ito, sabi niya ganun. Sa pag-amin niya, sabi ng kanyang asawa, ng Aziz, ngayon antitalik. Hiniwalayan na kita. Nung nahiwalan niya, hindi nagtagal, namatay din ang Aziz. Ngayon, ang hari na si Rayyan ay ipinakasal niya ang kanyang apo o kanyang pamangkin na si Zulaykha kay Yusuf. At batid niyo rin ba na si Propeta Yusuf ay nagkaanak ng dalawa? Dalawang lalaki ang kanyang naging anak. Sabi, si Afbiyir ang pangalan at yung isa si Mansha'a, yung kanyang mga naging anak. Ngayon, dadako tayo sa ano yung nangyari noong siya ay napunta sa kalaboso. Di ba? Kasi doon ano yung kwento eh. Siyempre, yung napunta sa kalaboso, sabi ng mga pantas, nakalabas siya sa kalaboso dahil sa kanyang talino. Dahil sa kanyang kaalaman na anong meron siya. Doon lalabas talaga kung anong kaalaman mo, bro. Magbibigay yan ng benepisyo sa iyo dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom ng kabutihan. Depende kung ang kaalaman na ito, sabi ng mga pantas, kaalaman na kabutihan na gagamitin sa kabutihan at kaalaman na maaring kabutihan na gagamitin sa kapahamakan at makakasira sa iyong buhay o panliligaw sa mga tao. Ganun yun. So si Yusuf alayhi salatu wasalam, sa kaalaman niya na kung saan ang mga panaginip ng kahit sino ay nabibigyan niya ng kahulugan. At ito, hindi lang si Yusuf, halos karamihan din ng kanyang mga kapatid, ganun sila. Pero naiiba si Yusuf alayhi salatu wasalam. Dahil sabi ng mga pantas, ang nabanggit lang sa Quran, yung sinabi
ng Allah subhanahu wa ta'ala na idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaba. O aking dakilang ama, nakita ko sa aking panaginip na nakakita ako ng mga 11 mga bituin na sila ay nakayuko sa akin. Nagpapatira pa sa akin bilang respeto, of course. Hindi yun pagsamba, bilang respeto. Bukod pa dyan, nabanggit na ng mga mufassir na si Yusuf ay una niyang nakita sa panaginip niya bago doon ay kasama niya ang kanyang mga kapatid. Na siya ang kanyang mga kapatid ay binigyan sila ng kanyang ama na ito ay kanilang ipupunla na dahon o di kaya datilis. Halos sa lahat sila nagtanim. Pero si Yusuf alayhisalatu tumubo yung sa kanya. Napakabuti ng pagtubo at naging maganda. Yung mga tanim ng kanyang mga kapatid na wala lahat at hindi tumubo. Doon, sinabi niya yung sa kanyang ama, narinig ng kanyang mga kapatid at napabatid ni Yaakub na narinig ng kanyang mga kapatid, doon na nagplano ang kanilang mga kapatid na itong si Yusuf ay magiging iba siya sa atin. Magiging maganda ang buhay niya. Kaya pala mahal siya ng ating ama. Kaya pala ganito, ganyan ang tinatrato. At hindi yun naikwento sa Quran, pero naikwento sa ibang mga mufassirin. Pangalawa, ang nakwento na nabanggit sa Quran, yung pagkakita niya sa mga bituin. Ngayon, noong nakita nila sa panaginip, at nagbatid si Yusuf sa kanila, yung kayo na dalawa na nakasama ko dito sa kulungan, nakalabas yung isa, pag ikaw nakalabas, banggitin mo ako doon sa hari, sa iyong Panginoon, hari sa iyong Panginoon, na para mabigyan niya ng lunas solusyon na ako ay makalaya. At yung napagsabihan, nabanggitin siya sa hari, nakalimutan niya ng ilang taon. Nabanggitin yun sa kanyang hari. Dahil kung nabanggit yun niya sa hari, wama ansa niyahu ila syaitan, maliban sa ito ay pinalimot sa kanya ng syaitan. Dahil ito rin ay kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakalimot din si Yusuf alayhisalatu wasalam na para bagang alalaong baga na umasa siya doon sa tao na pag siya ay kwento doon, makakalabas siya sa pamamagitan noon. Anong aral dito? Tao lamang si Yusuf. Anong aral dito? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakalimutan din sa buhay niya na minsan magsabi ng insyaallah, wala taqulu inni fa'ilun dhalika gada illa ayyasha Allah. Hindi ba? Huwag niyo sabihin na ito'y gagawin ko bukas, maliban kung ito ipapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ayyasha Allah, insyaallah. Kaya tayong mga Muslim, matupad man o hindi ang ating gagawin bukas, sasabihin natin insyaallah. Dahil sa totoo lang, kahit gagawin mo talaga yan, pag hindi pinahintulot ng Allah, hindi pwedeng mangyari. Ngayon, doon nagtagal si Yusuf alayhisalatu wasalam hanggat nakapanaginip itong hari. Nung nakapanaginip ang hari na ito at sinabi na alaalang ngayon ng nakalabas. Na sinabi niya, mayroon kami nakasama doon sa kulungan na siya ay yu'abbir, ta'wil al-ahlam at nakakapagkwento at nasasabi. Sabi niya, sino siya at ikwento niyo itong aking panaginip? Yun nga, sinabi doon sa kanyang panaginip na ikinwento na inni ara fi manami ay sab'a baqaratin o atuni bihi astaklisu li nafsi, papuntahin siya dito, sabi ng hari, dahil para mabigyan niya ng tunay na pagpapaliwanag ang aking panaginip, itong aking nakita sa aking panaginip. At yun nga, ang panaginip na yun, mga kapatid, ay nakita niya na sila, ang hari ay nanaginip ng 7 mga baka na malulusog, na kinakain o inaaway ng 7 mga baka na mga mahihina at mga walang kakayahan. At napanaginip din niya ang mga 7 mga puso ng mais na at ang mga lantana ng mga 7 mga mais. So, pag yun na panaginip mo, kahit sino, hindi mo maintindihan yun. So, nabigyan ng kahulugan ni Yusuf alayhisalatu wasalam. At ang sinabi niya sa panaginip na yan, 7 taon na magkakaroon ng masagana ang inyong pamumuhay. Na 7 taon ang inyong pag-aani. At 7 taon na hindi kayo maghani, tatamasain ito. At 7 taon din na magiging tagtuyot at taghirap at maghihirap ang buong Ehipto sa kahit anong gawin nyo. Dahil hindi tutubo, magkakaroon ng tagtuyot o kakainin ito ng mga uri ng mga uod.
At sa kapanahunan noong si Yusuf alayhi salatu wasalam, dahil sinabi ng hari na ilabas niyo na sa akin dito, qala al-maliku atuni bihi astaqlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Sabi ng hari, palabasin siya dito dahil siya ngayon sa aking sarili ay bibigyan ng kagawaran, bibigyan ng katungkulan. Anong katungkulan ito? Dahil innakal yawma ladayna makin, ngayong araw na ito, sa pagpapatotoo mo, dahil sa ikaw ay hindi totoo na pagbintangan ka lamang. At ito pa, ipapakasal ko sa iyo yung pamangkin ko. At ito pa, gagawin kitang tagapamahala. Kahit anong posisyon na gusto mo dito sa Misr. Ang daming posisyon na pwedeng makuha niya sa buong Ehipto. Pero ang pinili niya ay ang tagamasid at tagapamahala ng mga pagkain ng buong mga Misr. Dahil napagbatid niya at alam niya, ang mga tao doon ay kinikimkim at hindi sila nagbibigay ng pagkain sa mga mahirap. Pinipili lang kung sinong binibigyan ng pagkain. At sinabi niya sa kanyang sarili, ija'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Gawin ako ngayon, sabi niya, dahil ikaw mismo nagtanong sa akin, nabibigyan ng katungkulan, gawin mo ako bilang tagapamahala ng mga pagkain dito sa buong Kamis, dito sa buong Ehipto, dahil ako ay tunay na responsibilidad. Mayroon tunay na pagka-responsibli at ako ay maalam kung paano tagtuyo at anong gagawin sa mga palayan na ito. Yun nga ang nangyari mga kapatid. Dumating sa kanyang pamamahala, dumating ang 7 taon na kung saan tagtuyot taghirap. At dahil siya ay naging ganap na tagapamahala at naging kilala, maganda ang pamayanan ng Ehipto, dumating sa kanyang mga kapatid. Bakit? Nangangailangan ng pagkain. Sa panahon niyaon, ang gawain nila ay mayroon silang mga pagkain. Halimbawa, kamah. Ano ba yung kamah sa Tagalog? Ang kamah, yung wet. Ano sa Tagalog yung wet? Arina, yun ba yun? Kamah. Trigo? Oh, yun, kasama yun. Tapos, ibinibigay nila doon sa, may kapalit kasi. Hindi pwede na pumunta ka lang doon, ihingi ka lang ng pagkain. May kapalit yun na ibinibigay nila na inihahandog din doon. Yun ang kalakaran nila. Yung iba, nagdadala ng pera kung wala silang maibigay na anong palayan na meron sila. Ngayon, noong dumating sila, sabi ng Quran, sabi ng Allah, وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. At dumating na ang mga kapatiran ni Yusuf. At sila ay pumasok sa loob. Fa'arafahum. At siya mismo ay napagtanto niya na ito yung kanyang mga kuya. Ito yung kanyang mga kapatid. Bakit? Alam niya, siyempre. Alam niya, mga kuya niya yun eh. Mga kapatid niya yun eh. Kung kunti nagbago lang, pumuti lang yung yung mga lihya nila. Pero sila, hindi nila alam na pabatid na yun si Yusuf. Kasi ang alam nila, nabatid na, naibenta na, unamatay na at wala, hindi na sila interesado sa balita tungkol sa kay Yusuf alayhi salatu wasalam. Wahum lahu munkirun. At sila ay nakayuko na sila ay nagsumali at sila ay humihiling sa kanya. Falamma arafahum Yusuf, at nung nalaman na yun ni Yusuf na ito yung kanyang mga kapatid, bada'a yuhawiruhum faqala lahum malladhi ja'a bikum ila baladi. Nung napagtanto na ni Yusuf na ito ngayong kanyang mga kapatid, pagbenta nila sa kanya, pagpahirap sa kanya, pagpatay sa kanya, pagplano, itinakwil, selos, galit, poot, ganyan, sabi ni Yusuf sa kanila, nagsimula na siya na mangusap sa kanila. O kayo na naparito,
anong dahilan na kayo ay naparito sa aking lugar, sa aming pamayanan? Faqalu, sabi ng kanyang mga kapatid, ji'na min ajli ta'am. Dumating kami rito katulad ng mga iba, na ikaw ay kilala na nagbibigay na nangangasiwa at pagkain. Dumating kami rito dahil sa pagkain. Faqala lahum, sabi ni Yusuf, la'allakum jawasis. Tignan niyo ang pagsubok. La'allakum jawasis. Ji'tum litajassus ala baladi. Siguro marahil dumating kayo rito para magmasid. Alam niyo yung jasus? Sino nakaalam ng jasus? Espiya. Very good. Ha? Baka kayo ay espiya. Dumating kayo rito at hindi totoong pagkain ang dinating nyo dito. Bakit? Sinusubukan ni Yusuf ang kanyang mga kuya. Allahu Akbar. Faqalu, sabi nila, la wallah, ma nahnu bijawasis. Hindi kami rito pumunta para kami ay magmasid o maging mag-espiya sa anuman. Kaharian ninyo to. Palasyo ninyo. Ano? Qala lahum, sabi niya, min aina antum? Saan kayo nanggaling? Saan lugar kayo nanggaling? Qalu, sabi nila, nahnu min biladi Kanaan. Galing kami sa lugar ng Kanaan. Saan ito? Sa Palestine. Ngayon, sa Kanaan, di ba? Kung saan doon si pinapaniwala, si Jesucristo pala, ipinanganak siya sa Bethlehem, which is malapit lang sa Kanaan. Sa Israel yun eh. Min ardi Palestine, sa Palestine kami nanggaling. Wa abuna Yaqub nabiyullah. At kami, ang aming ama ay si Yaqub, na siya ay propeta ng Allah. Isipin mo yun, bro. Isa kang naulila sa mga kapatid mo at ama mo. Sila mismo nagsabi sa iyo. Ang sabi dito ng mga pantas, pagkaraan ng 40 araw, 40 taon. Bago sila nakita-kita. So, ibig sabihin, naging 40 plus, 50 plus na, o 50 eksakto si Yusuf. Kasi nung siya ay naitapon sa balon, ay siya ay mga 10 taon. So, nagkita-kita mula sila uli. After 40 years, 50 years old na si Yusuf. Katulad ko ngayon, 50 years old na ngayon. So, ganun na pala yung kaedad ni Yusuf. Alayhi salatu wasalam. Ya Rab. Qala, sabi ni Yusuf, walahu awlad ghayrakum? Subhanallah, tignan nyo, no? Mayroon din ba siyang mga anak na maliban pa sa inyo? Gusto patunayan ni Yusuf kung gaano kayo katotoo, o aking mga kuya, aking mga kapatid. Kalo, sabi nila, naam, mayroon kaming mga kapatid. Kunna ithna ashara akhan. Kami ay 12 na magkakapatid. Famata asgharuna, at ang isa sa amin ay namatay. Tinutukoy nila sino? Si Yusuf, alayhi salatu wasalam. Inilibing na pala sa Yusuf, kapatid na Umar, si Yusuf. Yun ang sabi ng kanyang mga kapatid. Fil barriya wa kana ahabbuna ilayhi. Tingnan mo pagsisinungaling nila. Siya ang isa sa maliit sa amin na namatay siya sa kalupaan at siya ang pinakamamahal namin. Ahabbuna. Allahu Akbar, hindi ka ba maiyak dun, bro? Sasabihin nila na umamin sila na mahal namin siya. Wa baqiya shaqiqahu, at natitira ang kanyang kapatid sa ina at ama, na pangalan niya ay si Binyamin. Wa huwa ma'a abina al-an li'annahu la yastati'u an yasbira ala ma faraqihi faji'na biba'irihi badalan minhu hatta tamla'u lana ta'aman. Allahu Akbar. At ang aming kapatid na isa na si Binyamin, na kapatid ng namatay naming kapatid na si Yusuf, ay hindi niya maiwan-iwan ng aming ama. Dahil tagabantay ng aming ama na Sheikhun Kabir, matanda na 10 na alalaong baga 11 na kami, dahil dala-dala namin ang isa sa mga
Bair, yung bibigyan din ng pagkain ni Benjamin. Kasi ang batas noon, ang bawat isang tao magdadala. So may kapalit. So sila, dinala nila yung kay Benjamin. Para kahit papaano, ay sasabihin nila na tagabantay ng aming ama na matanda na, at para malayo kaya bro, from Israel pupunta ka ng Egypt. Hindi ba? So ibig sabihin, para matagal ang pagkain namin ng anumang madadala namin na pagkain. Kaya ito, dala namin kung ano yung dala niya ng pagkain para kung ito rin ay mabigyan niyo rin siya ng pagkain. Sabi ni Yusuf, kala Yusuf, kayfa ata'akkad annakum sadiqun? Paano kung mapapatunayan na kayo ay mga totoo sa inyong mga sinasabi? Na hindi kayo sinungaling? Subhanallah. Paano ka totoo na sinasabi ninyo na mahal ninyo ang kapatid nyo na sinabi ninyong patay na? Ha? Sa sarili yun ni Yusuf. Kalo, sabi nila, utlog masyit. Siyempre, kuya yun eh. Mga alam nila kung ano yung dapat. Humiling ka sa kahit ano. Anong request mo? Hatta nataagkad, bian na sadiqin. Humiling ka. Bilang pagpapatunay na kami ay totoo, hindi sa aming sinasabi. Anong gusto mo? Para mabigyan namin ng pangkatotohanan sa anong hamon na sinasabi mo o isang hari. Kala Yusuf, sabi ni Yusuf, labudda, kailangan at dapat lang dahil sa sinasabi ninyo na yan, na dyan ang galing sa inyo, na patutuhin ninyo, kailangan ko ang ta'atuni bi akhikum Benyamin. Kailangan ko na ang inyong kapatid na si Benjamin ay dalhin dito. Ya Allah. Fil maratil qadima, sa susunod na pagdating ninyo rito. Dahil ang gawain ng mga taong yun ay bawat 3 buwan na ubusan ng pagkain, bumabalik sila. Minsan 1 buwan, bumabalik sila agad. Kasi yun ang kalakaran nila. So, pagdating nyo dito, muli, ay kailangan dalhin nyo siya dito. In kuntum sadikin, kung kayo ay totoo sa inyong mga sinasabi. Fa illam ta'tuni bihi, falan u'tiyakum ay ta'amin, wala taqarrabu baladi maratan ukhra. Hari ka eh. Nasa sayong kapasyahan. Ang aking pasya, sa susunod na pupunta kayo rito, pasamahin ninyo ang sinasabi ninyong kapatid nyo na si Benjamin. Pangalawa, pag hindi nyo siya dinala rito, kailanman, ginamit pati sa Quran, falan, ginamit yung lan. Ibig sabihin ng lan, never. Kailanman, hindi ko kayo bibigyan ng pagkain. Yan ang kondisyon. Hari ka, karapatan mo yun kung anong gusto mo italaga. At hindi kayo kailanman makakalapit dito sa aming bayan. Ibig sabihin, ito na ang putol ng ating ugnayan. Yan lang ang gusto ko sa inyo. Anong sabi ng Quran? Sabi ng Allah. Kalu, sabi ng kanyang mga kapatid. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Sabi nila, kakausapin namin ng masinsinan ang aming ama. At ang kanyang anak na siya ay makarating at makasama namin sa susunod naming paglalakbay. Matalino si Yusuf, alayhi salatu wasalam. Ang ginawa ni Yusuf, hindi niya lang inasahan yung salita na ganun. Dahil sa pananabik niyang makita muli ang kanyang kapatid. Gustong-gusto niya na bumalik ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kuya, sa oras na pagbalik nila. Gusto pa niya mas maaga. Kaya ang ginawa niya is halos lahat sila. Yung mga kung ano yung dala nila na pagkain. Sa ibang riwaya, ito ay kapalit niya ay pera. Dananir. Hindi kinuha, ibinalik sa kanila. Doon sa binaglagyan nilang mga pagkain, nandoon din yung mga punteras ng kanilang mga dala na pera bilang kapalitang pagkain. So pagbalik nila sa kanilang ama, falamma raja'u ila abihim, tignan mga kapatid, alam niyo kung bakit sabi dito na ang pinakamagandang kwento na isa ay ang Suratu Yusuf? Kasi kung tutungayan ninyo, ang Suratu Yusuf, yung pagkasunod-sunod niya at yung buong kwento ay lahat nandito.
Hindi yung katulad ng ibang Quran, hindi katulad ng ibang talata sa Quran na iba-iba, di ba? Kasi may mga connection din. Pero ito, tuloy-tuloy talaga. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail. At nung sila ay bumalik na sa kanilang ama, sabi nila, o aming ama, katotohanan ay pinigilan kami. Falamma da'adu ila abihim qalu lahu qabla an yaftahu mata'ahum ya abana laqad andarna muni'na al-kail. Bago nila buksan ang mga pagkain nito, nagmumutawi na ang kanilang mga dila. Sabi nila, o aming ama, katotohanan, hindi na kami pwedeng magbalik doon. In lam ta'ti by akhina, hanggat hindi mo ibigay o hindi mo pasamahin sa amin si Binyamin. Sabi ng kanilang ama, ano bang nangyari? Bakit ito ang sinasabi nyo? Kasi ito ang sinabi ng hari. Tagapamahala na hindi kailanman kami makakalapit sa Kanya, tapos na ang ugnayan namin sa Kanya, dahil kami ay nangako sa Kanya na kailangan ibigay o kailangan makasama namin ang aming kapatid. Wa anna lahu lahafidhun, ito ay aming pag-iingatan ng aming kapatid. Qala hal amanukum alayhi illa kama amantum ala akhihi min qabl. Ibig sabihin, magtitiwala pa muli ako sa inyo sa katulad ng pagtitiwala ko noon sa inyo, ang inyong kapatid na pinabayaan ninyo. Wallahu khairu hafida, sabi ng wa huwa arhamur rahimin. Sabi niya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na nagmamasid at nagbabantay. Falamma fatahu mata'uhum wajadadu bida'atuhum ruddat alayhim. Ito, nung buksan na nila ang kanilang mga pagkain, napabatid nila na yung kapalit ng pagkain ay nandoon. At alam nila na ng kanilang ama na propeta na si Yaqub ay hindi kumakain ng haram. Kaya sabi niya, o aming ama, kaluya, abana, manabri, hindi namin ito gusto. At ikaw rin, hadi bida'atun naruddat ilayna. At ito at ibinalik sa amin ang mga kabayaran ng pagkain natin. Wa nahfadu akhana, ano gagawin natin dito? Nasdadul kayla biba'ir, dalika kaylu yasir. Ano gagawin natin? Kailangan maibalik ito agad-agad. Tignan niyo ang talino Yusuf. Gusto niya na may balik at makita agad ang kanyang kapatid. Dahil si Yaqub ay pinabalik din siya. Sabi niya, hindi ako kakain ng haram dahil hindi natin nabayaran ang kapalit nito. Waqala ya bunaya, at sinabi niya, qala lan ursila ma'akum hatta tu'minu mawthikan min Allahi lata'atiyannani bihi. Subhanallah. Ang ganda ng tafsir dito ng mga pantas. Sabi ng kanilang ama, hindi ko kailanman papahintulutan si Binyamin na mapasama sa inyo. Maliban sa isang kondisyon, kayo ay mangangako, magpapanata sa Allah na hindi kayo babalik hanggat hindi nyo makasama ang inyong kapatid. O di kaya ang mangyari sa inyo ay darating ang kamatayan sa inyo sa daan o may labanan na mangyari na talagang hindi nyo kaya bumalik. Pero kung wala dyan sa mga kondisyon, mangako kayo sa Allah na hindi kayo babalik hanggat hindi nyo makasama ang inyong kapatid na si Binyamin. Yun nga ang nangyari, mga kapatid. Napasama nila ang kanyang kapatid na si Binyamin dahil sa pangako din nila na kamatayan lang ang pagitan nito, na hindi mangyayari muli, na hindi natin mapasama ang ating kapatid. At si Yusuf at ang kanyang ama na si Yaqub nagsabi, waqala ya baniya la tadkhulu min babi wahid, la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqa. O aking mga anak, pagpasok nyo sa Misra, sa pintuan ng hari, huwag kayong pumasok ng iisa lamang pintuan, na kayo ay 11. Ang gawin ninyo ay pumasok kayo ng iba't ibang pintuan. Bakit kaya, mga kapatid? Sige nga, tanungin ko kayo. Bakit? Dahil, anong oras na? Anong hindi sila magkasya sa pintuan? Hishada. Wala yan doon, kapatid. Huwag kang gumawa ng haka-haka sa iyong sariling opinion.
Hindi sila magkakasya sa pinto. Ito nga pintuan nito, kasya dyan yung 11. Para sila makilala. Ha? Para sila makilala ng magkakapatid. May aral kasi ito eh. May aral. Sa tafsir ng mga pantas. Ano? Dahil mga kapatid, sabi ng kanyang ama, fa inna la'ayna haqq. Dahil the evil eye is true. They might be put into danger because of the evil eye. How could you believe? How could you imagine 11 brothers, most handsome men during their time? Mga kapatid, ang mga kapatid ni Yusuf, magagandang lalaki din. Ang lalaki nila at mamamacho. At sabi ng kanyang ama, dahil baka kayo ay kainggitan o magkaroon ng evil eye. Anong Tagalog yung evil eye? Kusog. Bisaya yun ba? Kusog. Usog. Nasa Maranao na? Or masaniban. Kiausugan. Kiausugan. Sana kiausugan. Ano yung tawag doon? Anyway, so ibig sabihin, dahil yun ang iniiwasan na magkaroon ng evil eye. Baka mausog sila. Okay. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin wa ma kana yughni anhum minallahi min shay. Dahil ako, sabi ni Yakub, ay wala akong kakayahan na makapagbigay ng tulong kung ano ay kayo ay magkaroon ng mausog kayo sa mga tao. Sa evil eye. Wallahi, totoo ito mga kapatid, ang evil eye. Hindi lahat ng dapat ay ipakita mo dyan sa Facebook. Kaya minsan may namamatay agad-agad, minsan may nagkakasakit, minsan may nangyari dahil sa evil eye. Correct, nangyayari yan, at totoo yan. Walakin aktharan nas la ya'lamun, at karamihan sa mga tao ay hindi nila alam. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi akhahu qala inni ana akhuka fala tay'as bima kanu ya'malun. Ya Rabb. Noong sila ay dumating na at nakita na ni Yusuf ang kanyang pinakamamahal din na kapatid na bunso na si Benjamin. Sabi dito sa tafsir, bawat pintuan tig-2. Sabi nila, paano itong isang pintuan na walang kasama? Kasi 10 sila, di ba? So bawat pintuan tig-2. Isang pintuan, nag-iisa si Benjamin. Sabi ni Yusuf, walang problema, papasukin siya lang mag-isa doon. Pumasok agad si Yusuf, niyakap niya ang kanyang kapatid na si Benjamin. Sabi niya, o aking kapatid, huwag kang mag-alala. Ako ang kapatid mo na si Yusuf. Huwag mo iparamdam at pahalata sa iyong mga kapatid. Ito sa Quran. Kala, inni ana akhuka, ako ang kapatid mo. Fala tayas. Huwag kang malungkot. Huwag kang mabigla. Huwag kang mapaano sa nakita mo ngayon. Wasala ikhwatu Yusuf alayhi salatu wasalam ma'ahum akuhum Benyamin fa'afada alayhim Yusuf. At nung ito na ay mangyari, qala al-mufassirun lamma dakhalu ikhwatu Yusuf ahsana diyafahum. Nung sila lahat ay dumating, pinaghandaan mabuti ni Yusuf ang kanyang mga kapatid. Binigyan ng mga damit, pinakain ng marami. At ipinagkaloob, sabi ni Yusuf sa kanya, ibig sabihin, napagtanto ko na sa inyo na kayo ay makatotohanan sa sinabi ninyo. Na totoo palang may kapatid kayo na ito si Benjamin. At ito na pinabigyan ko kayo ng maraming pagkain, mga kagamitan, lahat. Ganyan ako mag-alaga o magbigay ng pagiging bisita. Dahil siyempre kapatid, nandun pa rin yung dugo na mahal niya talaga ang kanyang mga kapatid. Pero nagplano si Yusuf. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqaya fi rahili akhi. Allahu Akbar. Sabi ni Yusuf sa kanyang mga utusan, dahil sabi nila, ngayon ay malaya na kami, napatunayan na namin ang sarili namin, walang kasama ang aming ama na iniwan namin. Babalik na kami sa aming ama. Sabi ni Yusuf, malaya na kayo, bumalik na kayo sa inyong mga pinanggalingan. Ngunit, alam na niya sa kanyang kapatid na sinabi niya yun. Tapos sabi niya sa kanyang mga utusan, iwan niyo ang isa sa mga ginto na pinaglalagyan ng hari
Basta isang pinakamahalaga, mahal na gamit dito sa palaiso, palasyo na ito, at ilagay doon sa paglalagyan ng si Benjamin. Allahu Akbar. Anong nangyari? Nung sila ay palabas na, thumma adhana muadhdhinun, sabi ng Quran, sabi ng Allah, thumma adhana muadhdhinun ayyatuhal iru innakum lasariqun. Maraming pumasok, hindi lang silang magkakapatid. Dahil batch by batch yan. At nung sila ay mapalayan na, nakilala na ni Yusuf si Benjamin, at nasabihan na niya ito, huwag kang mag-alala kung anong marinig mo, huwag mo masyado pansinin. At nung palabas na sila, kasama nila si Benjamin, sabi ng nananawagan, "O kayo na mga pamayanan, magsihinto kayo. Kayo na dumating rito na kumuha ng mga pagkain, huminto kayo. Dahil katunayan kayo ay masama ang inyong mga balakid dito sa pagpunta nyo rito, mga magnanakaw kayo." Isipin mo yun, sasabihin kayo mga magnanakaw. Wala naman talagang nagnakaw sa kanila. Paano ka magnanakaw doon? Mismo nandun ka sa palasyo. Inside job. Mashallah, uso na pala yung inside job, bro. وَكَانَ هَذَا نِدَاءٌ يَعْنِي تَوَقَّفَ كُلُّ الْقَوَافِلِ. At ito ay panawagan na halos lahat ng karamihan na nagsisilabasan ng mga tao sa palasyo ay napahinto at napatingin, napabigla. فَأَقْبَلَ النَّاسُ وَأَقْبَلَ مَعَهُمْ إِخْوَةُ Yusuf. At napatingin sila lahat sa magkakapatid na ito na 11. قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. Nagsalita sila. Bakit? Anong nangyari? Ano bang nawala sa inyo? Qalu aqbalu alaihim madha tafqidun. Ano ang nangyari at anong nawala sa inyo? Nafqidu suwa'al malik. Nawala kasi yung pinagkakaingat-ingatan na baso na ginto o paglalagyan ng pagkain ng isang hari na si Rayyan. Nawala. Anong mangyayari? Kayo lang pumasok dito. Sinong pagbibintangan? Di kayo. Qalu tallahi laqad alimtum bima ji'na linnufsida fil ard. Sumumpa sila sa Allah, ang magkakapatid at ang mga tao na ito. Wallahi, dumating kami rito sa inyo na ang idinating namin dito sa inyo ay maliban na lamang na alam ninyo na batid ninyo na pagkain lamang at wala ng iba. At hindi kami mga magnanakaw. Walay kawatan sa amua. Kamoy nagsulti, anak. Bakit nyo sasabihin na may mga magnanakaw sa amin? Qalu fama jaza'u in kuntum kadhibin. Sabi ng isang nananawagan, ano ang parusa o ano ang gantimpala sa mga taong nagsisinungaling? Hinamon na niya ngayon ang mga taong ito. At alam naman nila na wala silang ninakaw. Sabi nila, qalu jazauhu man wujida fi rihali fahuwa jazauhu. Sumagot sila. Alam nila na hindi sila magnanakaw. Ngayon, ang gantimpala at parusa, kung ano ang ipaparusa ninyo. Sa amin, ang parusa namin ay iniiwan o ginagawa siyang alipin kung sino ang mapagtanto na siya ang nagnakaw. Pero sabi ng nananawagan doon sa palasyo, hindi, yan ang sa inyo. Pero sa amin, ay ang parusa nito ay paparusahan siya, pahihirapan siya, at ikukulong siya. Pero kung yan ang batas ninyo, maglalaylo kami. Susundin namin na gagawin siyang alipin. Allahu Akbar. Gagawing alipin? Binuksan. Tinignan ang kanilang mga dala. Halos lahat wala. Ang panghuli na buksan ay ang dala ni Benjamin na nabuksan na nandoon yung hindi inaasahan ng magkakapatid, ngunit inaasahan ni Yusuf na yun ang mangyayari. Gusto niya kasi maiwan ang kanyang kapatid. Qalu in yasriq faqad saraka akhun lahu min qabl thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi ma kana li akhudha akahu min dinil malik. Allahu Akbar. Sobrang kahihiya ang idinulot ni Benjamin. Dahil mismo silang magkakapatid, hindi nila ito batid at hindi nila inaasahan
Benjamin, anong nangyari sa'yo? Kawatan di ay gabay. Naanata diri kay para mukaon mo kuwag-kuan. Napakaganda ang plano. Napakaganda, inaantay tayo ng tatay natin. Tapos ito ang idudulot mo ngayon dito. Bakit mo yan ginawa? Anong nangyari? Wala silang, ang mga mukha nila mga kapatid, ayon sa tafsir, nakayuko, wala silang mukha na iyaharap kay? Hindi, wala dun si Jacob, kay Yusuf. At hindi nila alam kapatid nila si Yusuf. At doon sa mga tao, alam mo, ang tapang nila magsalita. Sabi nila, itanong kami kung sino kami, saan kami nanggaling sa Kanaan, na walang napabalita sa amin ng mga balitang masama. Dahil itinanim sa limot ang pangyayari ng kanilang kapatid at walang nakakaalam na pinatay nila o tinapon nila ang kanilang kapatid na si Yusuf. So walang nakakaalam. So ibig sabihin, malinis ang kanilang pamilya. Tapos ngayon itong mangyayari na siya kami pala ay mga magnanakaw. Hindi, wala sa lahi namin yan. Yung isa nagsalita. Kalo sabi nila, insarak, kung iyan si Yusuf, kung iyan si Benjamin ay nagnakaw, ibig sabihin, katulad din siya ng kapatid niyang si Yusuf na magnanakaw. Ibig sabihin, sila na magkapatid ang magnanakaw. Kami na mga Hudyo, kasi mga kapatid, yung mga iba-ibang ina nila, na kakaramihan anyway, makikita natin dito. Sabi ng mga mufassir, paano nasabi na si Yusuf ay magnanakaw? Dalawang uri. Noong maliit pa si Yusuf, alayhi salatu wasalam, kinuha siya ng kanyang tiyuhin. Inalagaan dahil sa pagmamahal. Ilang araw lang. Pero ang kanyang tiyuhin ay sumasamba sa ribulto. Kinuha niya itong ribulto, tinampot at sinira. At nagsumbong ang kanyang tiyuhin doon kay Jacob at sa kanyang mga kapatid na ninakaw ni Yusuf. Isa yun. Pangalawa, adhab fa'akhadha Yusuf min wara'i wa akhfahu la ya'bud. Pangalawa, innahu kanat ammatihi tuhibbu hubban shadidan fa'aradat an ya'isha ma'aha fawada'at shay'an min indiha baina thiyabiha wa huwa la yash'ur hatta wajadahu indahu wa akhadahu indah. Isa na napagbatid nila, mayroon siyang tiyahin na mayroon siyang inilagay sa ni Yusuf na nawawala. At yun, napabalita na akala nila si Yusuf ay nagnakaw. So ibig sabihin, kung yan ay ginawa ni Benjamin, totoong magkapatid sila ni Yusuf na kapwang magnanakaw. Nung narinig ni Yusuf, lalo siyang naluluha. Dahil itong mga istorya na ito ay bilang paninira sa kanya nung siya pa ay bata. Dahil yun, sabi ng ibang mga pantas, ay naibalik naman yun. Sinira lang niya kung anong sinasamba ng kanyang tiyuhin, ng kanyang kapatid. Dahil hindi makatotohanan yun. Ngayon, dahil ito, gagawin siyang alipin, maiiwan si Benjamin, magsibalikan kayo. Ano nang mangyari sa pangako? Pangako na sumumpa, hindi lang sa tatay bro. Pangako sa Allah, tallah, na hindi kami babalik hanggat hindi namin makasama itong si Yusuf. Si Benjamin. Ngayon, sabi nila, hindi kami babalik. Bakit? Hindi nyo ba alam? Kala kabiruhum, alam ta'lam anna abakum faqad akhada alaykum mawthikan min Allah. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq. Sabi dito, ikaw na Aziz, hindi mo ba alam na hindi namin pwede maiwan yung kapatid namin na yan? Mayroon siyang ama. Mayroon kaming ama na sheikh. Nangako kami sa kanya na sumumpa kami sa Allah na pag iniwan namin yan, hindi kami makakabalik hanggang kamatayan lamang. So ngayon, ano na lang ang haiharap namin sa aming ama? Mahal na mahal namin yung kapatid namin na yan. Allahu Akbar. Mahal na mahal niyo yung kapatid niyo. Pero itong si Yusuf na itinapon niyo at pinabalitan niyo na patay na. Ano pala kung hindi niyo kapatid? So ngayon, sabi niya, hindi kami babalik hanggat hindi namin makasama ang aming
ang aming kapatid. Sabi ng isa sa kanyang kapatid, wa huwa kabirum, ang kuya na kapatid nila, na ang pangalan niya si Rubel, sabi niya, okay, hindi papayag ang Malik. Kasi tumanggap tayo ng pangako na kung sinong ang madatnan sa ganyan, bilang alipin. So maiiwan talaga siya. Kaya siya ang nagkawat. Sige, sasamahan ko yan. Magbalikan kayo na siyam. Ako na si Rubel at itong kapatid ko na si Binhamin, maiiwan dito. Kasi una rin sinabi nila, sabi nila, hindi ba pwede na pauwiin nyo na lang si Binhamin? Tapos isa na lang sa amin ang maiiwan. Hindi pumayag si Yusuf. Sabi niya, hindi. Ang nagkasala, ang siyang mananagot. Hindi pwede na aakuin mo yung kasalanan ng hindi mo kasalanan. Sabi nila, pero mas mahalaga si Binhamin na makabalik sa aming ama. Alam nyo, mangyayari yung history repeat itself. Qala bal sawwalat lakum anfusukum fasabrun jamil innahu huwal alimul hakim. Mga kapatid, noong ito na ang nangyari, bumalik sila sa kanilang ama. Sabi nila, irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarak. Bumalik kayo sa ating ama at sabihin nyo ang ating kapatid ay nagnakaw at hindi makabalik dahil dito sa kaparusahan na ito na nangyari. Was'alil qarya allati kunna fiha, ito itinanong nila, o aming ama, wala tayong magawa dahil ito talaga ang kapasyahan ng Aziz na kailangan maiwan doon. Kailan yun? 2 beses na nangyari, di ba? Noong pangalawa, nung nakabalik sila sa kanilang ama, sabi ng kanyang ama, kailangan makuha ninyo ang inyong kapatid. Ngayon, pagbalik nila, wala silang maibigay. Kukunti lamang ang ani nila. Nahirapan sila at sobrang lumuksa, pighati, lungkot na naman ang kanyang ama. Wala siyang magawa kundi sabihin, bawiin ang inyong kapatid at sabihin sa kanya na kailangan silang makabalik. At yun nga, dinamihan nila at pumunta sila kay Yusuf at sinabi nila uli sa kanya na ito na ang kayal namin at kailangan na namin ang aming kapatid na may balik doon sa aming ama. At nangyari ang hindi inaasahan na muling inaasahan ni Yusuf. Ano ang nangyari mga kapatid? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Kasi gusto ni Yusuf na bumalik sila huli. Ang gusto niya dito, hindi pahirapan ng kanyang mga kapatid para magkaroon sila ng aral. Sabi niya, batid niyo ba at alam niyo kung ano ang nangyari sa kapatid niyo na si Yusuf at ang kanyang kapatid na kayo ay mga mangmang o nagmamangmangmangan sa mga pinaggagawa ninyo sa kanya? Kala, sabi nila, kala, ana Yusuf, wahada akhi. Kasi sabi nila dito, kalu, lahat sila nagsabi, kalu, annaka la anta Yusuf? Annaka la anta Yusuf al-an? Sabi nila, bakit? Sinasabi mo yan sa amin. Ikaw ba nga ba si Yusuf? Ikaw ba si Yusuf na bakit mo yan sinasabi sa amin? Kala ana Yusuf. Sabi niya, ako nga ang inyong kapatid. Ana Yusuf, wahada akhi, at ito ang aking kapatid. Qad mannallahu alayna innahu may yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yu'di'u ajral muhsinin. Oo, sabi niya, ako si Yusuf at ito ang aking kapatid na si Binhamin. Qad mannallahu alayna, at ang Allah ay iginawad sa amin. Tibig na itong biyaya na ito na ipinagkaloob sa amin ng Allah. Ang sino mang tunay na maging matakutin sa Allah at siya ay matiisin katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi niya sasayangin at pababayaan ng mga taong nagsisigawan ng kabutihan. Wallahi mga kapatid, ang aral dito, wa may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. Alamin niyo ito sa buhay ninyo. Dalalhin natin ito sa buhay natin. Kung mayroon kang tunay na katangian na tunay na pagkatakot sa Allah at matiisin sa Allah, hindi kailanman ikaw ay pababayaan ng Allah.
Anumang hirap mo, bandang huli, ginhawa. Anumang hirap natin dito sa mundo, alam natin ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang paraiso sa araw ng paghukom. Ngayon, sinabi, nag-iyakan na sila mga kapatid at ginapos niya ang kanyang mga kapatid. Sabi nila, patawad, ito na kami, nagsisi na kami. Sabi ni Yusuf, la tathriba alaykumul yawm. Ngayon kayo ay malaya. Wala sa akin ang paghihiganti. Bumalik kayo sa inyong ama at dalhin itong aking kamis at ipawi ito sa kanyang mata o sa kanyang mukha. Mga kapatid, ang aral dito, bago pa sila magsidatingan doon sa kanyang damit, naamoy na ni Yaakub ang amoy ng kanyang anak. Bakit ito nangyari mga kapatid? Ha? Bakit naamoy ang minamahal mo? Alam nyo, ang minamahal mo, gustong-gusto mo ang amoy niya. Maski mabaho. Totoo yan. Totoo. Itong tafsir dito ng mga pantas, mga kapatid. Pagmahal mo ang isang tao, hindi niyo naranasan, may mga babae na pag siya ay buntis at pag siya ay, ano ba tawag doon? Naglilihi. Pinaglililihan niya, inaamoy niya ang kilikili ninyo. Bakit? Mahal ka niya. Ang mahal mo, kailanman hindi mo siya ikakadiri. Ano man ang amoy niya, gustong-gusto mo. Minsan may mga namamatay. Sasabihin nila, ibalik lang yung damit niya na hindi nalabahan. Nung namatay si Uthman ibn Affan, anong sabi ng kanyang asawa? Wag labahin ang kanyang damit na nandyan na yung dugo. Ibibigay yan sa kanyang pinsan na si Muawiyah. Dahil pinakamamahal niya yan. Ito yung mga aral dito mga kapatid. Bawat nangyayari may mga aral. Inni asyumu rahyata Yusuf. Ngayon, naaamoy ko na ngayon, sabi niya. Falamma dakhalu, naaamoy ko na ngayon ang amoy ni Yusuf. At sabi ng ni Yusuf sa kanyang mga kapatid, bumalik kayo sa inyong ama. Fa'atu bihi bi ahlikum. Lahat kayo, ang pamilya ninyo, pumunta rito at pumarito. Wa udkhulu Misra aminin. At dumating kayo dito sa Misr na mapayapa at matiwasay. Na lahat kayo ay darating dito. At yun nga, nung dumating sila mga kapatid, ang nangyari, ang kanyang ama at ang asawa ni Yaakub ay dinala doon sa tabi ni Yusuf alayhi salatu wasalam. Ang kanyang mga kapatid na 11 ay nagpapatira pa na yumuyuko sa kanya. At ang kanyang ama at ang kanyang ina-inan o stepmother na yun ang Qamar wa Shams. At yung mga bituin, sabi niya, ya abi dhalika ta'wilu ru'yaya wa qad haqqaqahu rabbi. Sabi niya ganon, o aking ama, qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Aking dakilang ama, ito ang panaginip ko nung ako'y bata pa, na ginawa o itinalaga sa akin ng Allah na makatotohanan. Inni ra'aytu ahada asyara kawkaba. Nakita ko sa panaginip ko ang mga 11 na mga bituin na sila ay nakayuko sa akin. Okay, bilang panghuli mga kapatid, para mabigyan natin ito ng hustisya, durusul mastafada min hadhihi al-qissa. Mga aral na mapupulot dito sa mga kwentong ito na ating napatid patungkol kay Propeta Yusuf. Una, man ra'a min ru'ya salihah fala yukhbir biha illa may yuhib. Wa man ra'a ru'yatan yakra'uha fala yuhaddith fiha ahad wal yuqimu ila salah. Ang sino mang makakita sa atin ng magandang panaginip, wag niya ito ikwento. Ikwento niya ito kung sino yung mahal niya sa kanyang buhay. At kung sino makakita sa inyo ng masamang panaginip, ay ganun din. Huwag mo ikwento at magsala ka sa Allah at humiling ka sa Allah na sana ay protektahan ka rito. Pangalawa, min ajmalil qisas wal qisasul Quran. Walang pinakamagandang kwento na nangyayari sa buong buhay natin ay ang mga kwento na ikinuwento sa atin ng Allah sa Quran. Pangatlo, innal hasada
muntashira bayna kathir minan nas. Ang selos, puot o inggit ay ito ay lahat sa tao. Maski sa mga magkakapatid, ito ay nangyayari din sa kanila. At nakita natin ito kung paano nagkaroon ng selos ang mga kapatid ni Yusuf. Pangatlo, innal hirda wal hasad kad yahmilu sahibu ala an yaqa'a fi asya muharrama. Walang may dudulot ang selos at inggit maliban sa ito ay pwede nakapahamakan sa tao o sa tao na kanyang kinaiinggitan. Na pwede mong patayin mismo ang kapatid mo. At ito nangyari. Pang-anim o pang-lima, annallaha qadirun ala ay yahfada abdahul mu'min minal mahalik. Hindi imposible sa Allah ang sino mang nananalig sa Kanya, kahit anong hirap, imposible ang buhay mo na mangyayari sa kapahamakan mo, ay darating ang habag at awa at tulong ng Allah na maililigtas ka. Pangpito, annallah azza wa jal yafdahul kadhibina min ad-dunya qabla al-akhirah. Yufdihu ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sinungaling dito pa lang sa mundo, nalalaman na kung sino yung mga sinungaling bago pa ang paghuhusga sa araw ng paghukom. Correct. Dito, alam na natin kung sino yung mga sinungaling, di ba? Napapatidan natin yan. May hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pag ang tao ay nabagsagan, sinungaling, yun na ang nakikilala. Sinungaling yan, huwag niyo yung paniwalaan. Pangpito, annal ikhtilat sababu kullu bila'i wa syar. Ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng fitna sa hindi mo mahram, ay ito ay nagiging pasimuno ng haram. Ibig sabihin, pag hindi mo mahram, hindi mo dapat sila ay magkaisa sa isang bahay. Katulad ng nangyari kay Zulaikha at kay Yusuf. Wala siyang kadugo rito, di ba? So, nandun pa rin si Satanas. Annal muslim al-haqiqi huwa alladhi yughar ala nisaihi, amma alladhi la yughar ala nisaihi fahuwa dayyut. Subhanallah. Ang totoong Muslim, tandaan nito mga kapatid, ang totoong Muslim, ang siya ay tunay nagkakaroon ng selos, pangamba sa kanyang minamahal, anak niya, kapatid niya na babae, asawa niya, nanay niya, nagkakaroon siya ng pangangalaga dito. Dahil ang lalaki na wala siyang selos, pangangalaga sa kanyang asawa, kasulad ni asawa ni Aziz al-Misr, na wala lang, nangyari lang yun sa kanya, parang binaliwala lang niya yung kanyang asawa, di ba? At ang sinabi niya, innaki kunti minal khatiin, wastaghfiri li dhanbik, magtawba ka sa Allah dahil ikaw ay tunay na nagkasala sa kanya. So, ang mga tao na wala silang selo sa kanilang asawa, anak o magulang sa kahit sino na hindi binibigyan ng proteksyon, nakikita mo ang mga anak mo, asawa mo, pabaya, pinagpipistahan ng kahit sinong lalaki, ikaw ay dayyut. Ang dayyut ay isang lalaki na sa araw ng paghukom ay hindi titignan ng Allah sa kanya. Wala yukallimuhum, at hindi siya rin kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan ngayon sa mga kakalalakihan ngayon, ilan ngayon sa mga kamuslim ngayon, pinagpipistahan ang kanilang mga asawa, kagandahan ng kanilang mga asawa, pinapakita dito sa Facebook, dito sa social media, nasisiyahan pa sila. Gusto ba niyo yun na kayo ay magpapilang sa dayyut na hindi kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bro, ang kakagandahan ng asawa mo, anak mo, sa'yo lang at hindi kailangan pagpistahan. Ng katulad ng mga Kristiyano, mga Hudyo at mga Kristiyano, pinagpipistahan ng kahit sino. Punta ka sa Amerika, magkakaibigan, ang kanilang mga asawa. Now my wife is with you tonight and your wife with me tonight. That's okay. We are friends, no problem. The youth, walang mga hiya, parang mga hayop, nagpapalitan ng mga asawa. Ano ngayon ang nangyayari? Hindi ba ito findang ngayon sa pagsubok natin dito sa buhay natin? Annal mar'ata la budda an yastagila bi ay amal. Kailangan ng babae, mayroon siyang ginagawa. Mayroon siyang pinagkakabalahan. Si Samranaw na kanaba, kikiyang kabusa, wala ya babay. Kailangan na nagalbak ka. Mayroon kang pinagkakabalahan. Dahil kung hindi at wala kang pinagkakabalahan sa bahay, babae na hindi nagduluto, hindi nagpoprotekta sa yaman ng kanyang asawa, sa kanyang mga anak, hindi naglalaba, wala siyang pakialam sa buong bahay niya, anong nangyayari? Resulta, chismis, marites, ang pinapakialaman lahat ng anong mga problema sa mga kapitbahay. Bukas, maglalaba, maglilinis, hindi. Mauuna, bababa sa bahay niya, pupunta doon, uy Mari, anong bago na istorya?
Ito, sabi dito, li'ay amalin khabar li nafsiya, wala yasriku al yadayhi wal ito. Correct, walay bro. Ang babae, alam mo kung anong obligasyon mo sa pamilya mo. Doon ka lang sa bahay. Bago ka magmarites sa school, wala kang gagawin responsibilidad sa pamilya mo, uunahin mo makikipag-usap sa mga marites na kapitbahay mo. Annal muslima la yatawaqqaf abadan min ad-da'wati ila Allah. Ang totoong Muslim, kahit saan siya mapunta, kailangan nandoon pa rin yung kanyang pagdadawa. At yan ang nangyari kay Yusuf alayhi salatu wasalam. Pang-sampu, annal muslima la yata'allaq qalbuhu bi ghairillah. Ang totoong Muslim, ang kanyang puso ay laging nanunumbalik, nananalig sa Allah. Kahit anong mangyari sa kanya, huwag mong isipin na mapaparaya ka dito sa mga pahirap sa buhay mo dahil sa tulong ni gobernador, si mayor, si sheikh, si kahit sino. Wala akong katulong. Walang makakabigay sa akin ng hustisya. Walang tunay na makakapagbigay sa akin ng aking kasiyahan, ng yaman, ng aking kaligtasan, maliban sa Allah. Hindi kayo na mga tao, na katulad kong mga tao na nangangailangan din. Dahil kung hindi, doon nakikita na ang pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nalimot kasi si Yusuf at nakalimutan din niya na mayroong Allah na siyang magpapagligtas sa kanya sa kulungan. Kaya nanatili siya ng 10 taon pa sa kulungan dahil nakalimutan niya na siya, na may Diyos siya na Allah na siyang magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Ang tao bro, ganun tayo. Mapunta ka sa kalabuso, huwag mo sabihin, bro, kausapin niyo sa akin si Mayor na makalabas ako dito, ay waman ko gikawat. Bro, sabi dito sa Quran, si Yaqub, innama ashku wa bathi ilallah. Katotohanan, ang aking lungkot, ang aking reklamo, ang aking mga pahirap sa buhay, sa Allah ko lamang ito ipinapaubaya. Yan, and that's the real Muslim. You don't need to ask someone. You trust Allah subhanahu wa ta'ala because He is the one who created us and He has the power on all things. Nothing can help us except the help of Allah. Di ba? Ano ba yung hadith na minsan dumating si Jibril kay Propeta Ibrahim na sinusunog? Anong tulong mo? Galing ako sa iyong Panginoon. Anong tulong? Sabi niya, ikaw? Tutulong sa akin? La. Ang tutulong sa akin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Sapat na sa akin ang Allah, ang kanyang tulong sa akin. Wala nang tulong sa kahit sino, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Correct. And this is the truth. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Laysa min al-aib an yukhti al-insan, lakin al-aib an yastamir al-khata. Hindi masama na nagkakamali ka. Ang masama, nagkakamali ka at hindi ka nagtatawba. Nagtawba dito si Zulekha. Inamin niya ang kasalanan niya. At dahil doon, binyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay napangasawan niya si Yusuf alayhi salatu wasalam at binyayaan pa sila ng anak. Innal mu'mina yaf'alul khair lillah wala yandur muqabilan. Correct. Ang Muslim ay gumagawa ng kabutihang gawain at kailanman hindi niya inaasam na may kapalit sa kanyang gawaing mabuti. Pera man o ito ay kabantugan o kahit ano. Gagawa ka para sa Allah. Hindi mo kailangan ng kabayaran. Annal mu'min la ya'rifu lughatal intiqam, innama yatahalla daiman bi lughatil afu. Ang totoong Muslim ay wala sa kanyang bokabularyo na lagi siyang gustong mag-iganti. Yung sa atin minsan, may araw ka din, bro. Pag dumaan ka dito sa amin, pusilon ka na mo. Wala yun, bro. Sa Islam hindi. Allah na ang baala sa inyo. May Diyos kami. May Diyos na magpapatunay at hindi natutulog ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang taon, ilang dekada ang pagpaparusa, ang pagkamatay ng ating mga kapatiran sa Gaza, sa Palestine. Ano na ngayon ang nangyari? Ilang taon ang pagsunog sa kanilang mga bahay pamayanan. Anong nangyari ngayon dito sa California? Ilang araw lang ngayon, tahimik ang buong mundo, hindi mapigilan ng parusa ng Allah. At hindi yan imposible. Tumahimik ka lang. Inama ashku bati wa huzni ilallah. Ang Allah ang siyang magpapatunay ng aking mga hiling at ang aking mga hinagpis at pahirap. May Diyos, mga kapatid. Sa Quran, meron din yan, nabanggit sa Quran. Na,
Akala ba nila ay sila hindi paparusan sa kanilang mga ginagawa? Ang Allah, bal yuakhiruhum. Ito ay ipinapanatili ng Allah na mas matindi ang kaparusahan sa araw ng paghukom. At itong mga nangungutya dito sa nakapunta ko ng California, pero alhamdulillah may mga kamag-anak tayo doon, may mga Muslim doon na malayo sa kanila. Tinawagan ko yung kamag-anak ko doon. Nung napunta ako doon, sabi niya, Sheikh, hindi kami doon. Mga ilang oras pa yan malayo sa amin. 2 oras pa yan. At karamihan na naniniraan doon, mga Hudyo. Karamihan na naniniwala doon, mayayaman, mga artista, mga kilala na sumusuporta sa mga Hudyo sa pagpatay sa mga kamusliman sa Israel. Ano magagawa natin? May Diyos ka, bro, na siya ang tutulong sa iyo. Bro, Jazakallah khairan. May Allah bless you for coming here. More than 1 hour, you did not understand what we are talking about, but actually, this is the conclusion of our story. The story of Prophet Yusuf alayhi salatu salam. He was among the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala that he keeps steadfast and he was very patient, and until the end, at the end of his life, he succeeded because of the patience, perseverance, and because he is always connected to Allah subhanahu wa ta'ala. Remember that our life on earth as a Muslim is a test. You will be tested. You embrace Islam. Don't say that because you believe in Allah and you believe in the oneness of Allah and you believe the Prophet of Allah, then Allah will let you go and will not put you into trials. The hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalah. Or Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahu. Whenever, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whenever Allah loves the community or a person, He loves him, He puts him into trials and difficulties. Also in the Holy Quran, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Ila akhiri hadil ayah. Do people think that they will not be tested? Because they say that we believe in Allah. Indeed, we have tested the generation before them, so that we will know among them who are true in their faith, and among those who are liars in their faith. So as a Muslim, our life on earth is a trials, in a test, and think of it that this is from Allah and Allah loves us. Because after all, at the end of the day, we are not aiming of this life in this world, but our aim and our goal is the day hereafter, the paradise of Allah subhanahu wa ta'ala. Among all those people who were being into a difficult situation and test, they are the prophets of Allah. They are the people who are righteous. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us steadfast and firm in our faith and increase our knowledge in Islam and forgive us and save us all. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Hada wa ma akhiru ma naqul. Wa inshallah, next week we will be continuing another story of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.